Samantala, umamin na po sa krimen ang 13 anyos na suspect sa pagpatay sa 5 taong gulang na kalaro niya sa Bulacan. Pero duda daw ang mga kaanak ng biktima na mag-isa lamang na nagawa ng binatilyo ang krimen. Ang mainit na balita hatid ni Victoria Tulad. Matinding pagtitimpi raw ang ginawa ng mag-asawang Ernesto at Maricris Cruz nang makaharap nila kahapon ang 13 anyos na lalaking pumatay sa kanilang 5 taong gulang na anak na si Mariel noong Sabado. Sa piskalya, inamin daw ng binata ang krimen. Nainis daw siya kay Mariel kaya nagawa niyang sakalin hanggang mamatay ang bata gamit ang cable wire at strap ng bag. Inaasar daw po siya ng anak ko. Yung para pong kirat-kirat, yung pumipikit-pikit po kasi eh. Yun daw po yung tukso sa kanya. Makikita sa CCTV ng isang subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan, na kasamang naglakad ng binatilyo papunta sa isang bakanteng bahay si Mariel. Pagmamay-ari raw ng kaanak ng binata ang naturang bahay. Maya-maya'y lumabas ang suspect na walang t-shirt at may dalang sako. Nakasilid na pala sa loob ng sako si Mariel. Itinapon ang sako sa bakanteng lote kung saan natagpuan ng kanyang mga kaanak si Mariel sa tulong ng mga opisyal ng subdivision. Tingin ng mga magulang ng biktima, ginahasa pa siya. Posible po, sabi po niya, ginamit niya yung daliri niya eh. Matagal na raw kilalanin na Mariel ang suspect dahil madalas nakikipaglaro ang biktima sa kapatid nito. Tahimik daw ang binatilyo pero hindi raw mukhang makakagawa ng krimen. Kaya nga ganoon na lang ang gulat ng mga magulang ni Mariel. Pero hindi raw nila ito kayang patawarin. Kaya pakiusap nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, tulungan silang makamit ang hustisya. Si Mariel po, yung bata po yan eh, matuwain po yan, masayahin. Mabait po yan. Mapalakaibigan po yan. Kung sa DSW land din po mapupunta, kailangan po ang ama ang magdusa. Kung paano nagawa ng anak niya sa anak ko. Gusto ko rin makakulong din. Dapat lang kung ano ibigay ng hostation. Pasigit pa sana nun. Maibigay sa kanya. Ang ilang kaanak naman ni Mariel, dudang mag-isa ang binata sa paggawa ng krimen. Masyadong brutal yung ginawa niya para sa edad niya. Pwede namang sakalin lang. O kaya, kung siya talaga, kung nataranta siya, baka sakaling iniwan na lang niya yung bata. Eh hindi, nailabas pa niya ng casual na parang may bit-bit lang siya na basurang mabigat. Sa linggo ang libing ni Mariel sa Hagonoy, Bulacan. Sabi ng kanyang mga magulang, nasa kustodiya ngayon ng DSWD ang binatilyong suspect. Mula rito sa Bulacan, Victoria Tulad, GMA News.